Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Nako, laglaga na talaga mga kabibig. Hindi na nagpipigil ang Malacanang para ibulgar ang lavish lifestyle ni Martin Romualdez at Zaldico. Ngayong bababa na si Martin Romualdez bilang House Speaker at si Zaldico ay nowhere to be found, ay talagang, nako, laglaga na. Para malinis ang pangalan ni BBM at hindi masangkot ang pangalan ni BBM, ay talagang binulgar na ng Malacanang ang maganda at lavish na pamumuhay ni Martin Romualdez at Zaldico. Grabe mga kabay, shocking revelation to kung saan sabi din ni Jason sa mga kabibig, nakita ko lang ni Jason sa grabe pala itong si Martin Romualdez mga kabibig. Opo, may magarang bahay, sasakyan at bumili pa ito ng jet. Oh, grabe, kayo na talaga ang mayaman sa Pilipinas kung saan ay, alam mo na, ang pera ng taong bayan ang ginamit nyo para pambili. Dito patuloy ngayon inalam na mga Manila newsmen. I-share ko lang sa inyo ang nabasa ko kay Jason at ang pagbulgar ng Malacanang kay Martin Romualdez at ni Zaldico. Yan Patuloy ngayong inalam ng mga Manila newsmen ang mga bali-balitang tumalilis na patungo ibang bansa si late Representative Martin Romualdez lula ng kayang bagong biling private jet. Uy, buti pa sila may bagong private jet. Kasabay nito ang ulat na pinataas nito ang mga bakod at nagdagdag ng security sa mga ari-arian ng nasabing kinatawan. Kagabi ay namataan na naghahakot ng kagamitan ang staff ng kinatawan mula sa tanggapan ng speaker. Nauna nang lumaya sina dating Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales at pamilya na namataan sa NAIA Terminal 1. May mga ulat namang natatago sa Amerika si dating Appropriation Committee Chairman ang Ako Bicol Party List na si Representative Elizaldico. Samantala, inalam pa kung nasaan sila dating Majority Leader at Zamboanga Representative Manix Dalipi at CWS Party List Representative Erwin Gardiola. Ilang araw na rin hindi nagpapakita sa batasan si Quezon Congressman JJ Suarez. Ito daw kabibig ito daw yung nangyari kay Martin ngayon. Parang binako. Yan daw ang bagong jet ni Martin. Naku, basahin natin yung kabibig Wow, ang yaman ni Martin Naku, grabe. Ikaw na talaga, Martin. So, ito yung i-share ko sa inyong kabibig na pinag-uusapan ngayon sa social media, itong paglaglag ng Malacanang kay Martin Romualdez. Ito, kabibig, report ito sa billionario.com, Billionaire News Channel, itong balita-balita ngayon. Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ito kabibig. Ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Wow. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinapa-register na ng kanyang Nisibis Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Nisibis Aviation
na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Hala, kabibig. Ito pala yung sinasabi nila. Naku, grabe naman yun, kabibig. Luxury jet, lavish lifestyle, mga garang mansion pala ni Zaldico at Martin. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. At hindi lang million pesos, ha? $1 million ang presyuhan ng mga gamit na ito, yung mga jet na ito, mga bahay, bilyones pa. Ito, kabibig, may nabasa ako, kabibig, sa bilyonaryo kung saan kanilang talagang tinutukan kung ano ba talaga ang katotohanan nitong chismis ngayon na grabe yung pangungurako. Ito pala yun, Ito, ha. Bilyonaryo wings clipped. Marcos government zeroes in on luxury jets of Martin Romualdo and Zaldico. Luxury jets and choppers owned by House Speaker Martin Romualdez and Congressman Zaldico are coming under the microscope amid the corruption probe sweeping the Marcos administration. Ito na, kabibig, luxury, a bubbler said Romualdez purchase of 2 Gulfstream private jets, a pre-owned G150, which can cost up to $8 million, and a G550 worth as much as $35 million or about 2.6 billion. Grabe. Has caught Malacanang's attention. Ngayon lang kayo, Malacanang. 2.6 billion. Grabe. He reportedly brought the aircraft from ultra-billionario Lucio Tan, whose hangar is still being used to park the luxury jet. 2.6 billion? Ito, in Co's case, the billionaire contractor has reportedly moved to pull out his fleet of luxury jets and choppers from the country ahead of the crackdown on personalities linked to the flood control scam. So pinaalis na. Ang ginawa ni Ko ngayon ay yung kanya mga mamahaling jet ay kanya ng pinaalis na sa Pilipinas. Para hindi daw makrack. Nako, ito pa, kabibig. Documents obtained by Bubbler show that Co's Mississippi Aviation and Development Corporation has begun the process of deregistering its fleet, specifically the Gulfstream G350 worth $36 million, signaling plans to move the aircraft abroad, away from the risk of possible impoundment. Ganito pala sila kayaman, no? Ganito, wow, grabe. Uy, grabe mga kabibigyan. Ito pala yung mga jet nila. Grabe sila na. Sila na mga yayaman, mga kabibig. Grabe. Nakakalula, mga kabibig. Ito ang ginagawa ni Martin at ni Zaldico. Nag-ano talaga silang dalawa. Coins, yan, ito yung, 15.7 billion. Grabe. Hala. Ito, Hala, BBM. Anong ginawa mo sa Pilipinas? Pinagkatiwalaan mo yung pinsan mo na kurakot talaga at ngayon ay umalis na, lumayas na sa Pilipinas. Hindi na makikita kung nasaan na si Zaldico at Martin Romualdez na nagnakaw ng kwarta ng Pilipinas. Grabe. Shocking revelation. Shocking revelation ka dyan, kabibig. Shocking revelation kasi magnanakaw yung mga taong yan. If you still naalala yung ang picture na ito kabibig, ha? Yan. Di ba? Ito yung picture kung saan binigyan ng pre-overan si Martin Romualdez para hindi mabigyan ng magandang pag-upo niya bilang bagong House Speaker. Pero ngayon, di ba? Sila yung mahilig na i-impeach, Bibi Sara, i-impeach. Sila pala yung unang natakot, umalis. Sila pala yung nakarma ni VP Sara. Natanggal sa pwesto, sinibak sa pwesto si Martin. Yung mga taong gustong ipa-impeach si VP Sara. Ngayon, kumusta na kayo? Bilang kabig,
mabait-baitan. Sabi nga ni Atty. Rowena Gonson, okay lang yan, be. Ganun talaga. Nauna ka pang matanggal sa pinapa-impeach mo. Totoo naman. Totoo naman si Martin Romualdez ang unang natanggal. Ginawa lahat ni Martin Romualdez. Pero pasalamat tayo sa Korte Suprema, no? Kasi hindi dahil sa Korte Suprema, baka matagal nang natanggal si VP Sara. At least, naging unconstitutional yung impeachment na sinampa ng House of Representatives. Ngayon, nasaan na ba si Martin Romualdez? Sabi ng iba, tumakas na daw. Sabi ng iba, nasa ibang bansa, pinatakas ni Bongbong Marcos. Huwag naman pong gayon, ha? Grabe naman po kayo dyan. Huwag naman pong gayon na pinatakas ni Bongbong. Hindi yung patatakasin ni Bongbong. Oy. Ayon sa source ng bilyonaryo, nakapukaw sa atensyon ng Malacanang ang umano'y pagbili ni Romualdez ng 2 Gulfstream private jet. Binili umano ni Romualdez ang mga ito mula sa ultra-bilyonaryong si Lucio Tan. Samantala sa kaso ni Ko, sinisimula na umano ni Ko na maglipat sa ibang bansa ang mga malalaking jet, mamahaling chopper nila para hindi daw ma-impound ito. Batay sa dokumentong nakuha rin ng source, ang Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamayari umano ni Ko ay nagsimula ng i-process ang pag-deregister ng kanilang mga Gulfstream G350 na it cost around $36 million. Nako. Sa liham ng Chief Pilot ng Misibis Aviation na si Kapitan Elvidio Palagana sa Civil Aviation Authority of the Philippines noong August 18, humiling ng major modification of the export certificate of airworthiness and the registration of the certificate of registration para sa G350. Nakuha umano ng Misibis Aviation and G350 tail number RPC 8575 noong Hunyo 2024. Ang naturang jet ay 18 taon na at dati nang ginagamit ng AGS Executive Jet Shares, Gulf Aero Asian, at isang hindi pinangalangang Philippine operator. Yung mga kabibig, samantala nakuha rin ang source ng bilyonaryo ng mga larawan ng 5 pang private jets at 5 luxury Bell helicopters sa ilalim ng Misibis Aviation. Ginagamit daw ito ang mga helicopter ni Ko para daw in kaso pag may mga party-party sila sa luxury resort ni Ko sa Albay, ay ginamit ito ng mga bisita ni Ko. Sila talaga kabibig. Ang yaman naman nila kabibig. Uy, iba para na-shock ako ba na ganito na talaga ang mga nangyayari sa Pilipinas. Hindi natin alam. Pero ito na pala, shocking kabibig. Anong gagawin natin? Ha? Ano lang kabibig? Pray na lang tayo ng pray? Hanggang prayer na lang ba tayo? Or may dapat tayong gawing action? Kasi pag hindi tayo gagawa ng action, ito ha, parang pinakita ko na sa inyo yung picture no ng mga iba pang jet ni Zaldico. Ang dami mga kabibig. Bilyones to. Yan Yan. Ito daw yung mga jet. Misibis Aviation. Grabe. 1, 2, 3. Grabe mga. Lakihan natin. Yan Yan ang mga jet ni ni Marama. Ni Zaldico. Grabe. Nakakalula. Tapos sabihin nyo si BP Sara ang magnanakaw, 125 million confidential fund, kumpara sa mga bilyones niyo mga jet, hindi lang isa kundi 4, 5 na mga jet. Ngayon, sino ngayon ang magnanakaw? Sino ngayon ang nagtatago? Sino ngayon ang unang natanggal? Sino ngayon ang luhaan na umalis sa bansa? At sino ngayon later on maging wanted sa bansa? Diba? So yun lang kabibig ang ating Liris Libak-Libak for today. Talagang hindi na makontrol ang emosyon ng mga tao, lalo malaman ngayon. Ano kayang purpose ng Malacanang kung bakit nila ito binulgar? Para idiin sina Martin Romualdez at Zaldico? Para panagutin sina Martin Romualdez at Zaldico? Or para mas dungisan pa
ang pagkatao ni Martin Romualdez at Zaldico. At sila yung nagiging, tawag dito, sila yung nagiging, tawag dito, sila yung, sabi sa iba ba, sila ang gihulog na ma-talk of the town para hindi na, si BBM, hindi na masama sa issue. So, ang Malacanang talaga gumawa ng action para ibulgar ang lavish lifestyle ni Martin Romualdez at Zaldico. Laglagan na talaga para ma-save ang pangalan ni BBM, para hindi madawit ang pangalan ni BBM. Kailangan talaga, laglag na. Sabi dauton si Martin Romualdez kung ano yung mga hagilap na mga impormasyon na pwedeng tawag dito, makakasira kay Martin Romualdez, ilabas lahat. Diba? Ngayon, kumusta na si BP Sara? BP Sara is harvesting all those mga hinanakit niya noon. Ngayon, ina-harvest na niya ang ibinigay na karma sa mga taong ito. Yung ibang mga congressman dyan, kumusta na yung pumirma sa impeachment? Kinakabahan na ba kayo? Malapit na ang panahon ng pag-upo ni BP Sara. Mas kabahan kayo. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.